Sa isang tahimik na bayan ng Lourdes, Pransya, noong taong 1858, isang maralitang dalagita ang tahimik na namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Si Bernadette Soubirous, isang 14 na taong gulang na may mahinang pangangatawan, ay lumaki sa hirap. Dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya, madalas siyang magtrabaho upang tumulong sa kanilang kabuhayan, kahit na madalas siyang mahina at madaling dapuan ng sakit. Isang umaga, habang may malamig pang hamog sa kapaligiran, tinawag siya ng kanyang ina. "Bernadette, anak, kailangan nating manguha ng panggatong. Isama mo sina Jean at Marie." Mabilis siyang nagbihis at sumama sa kanyang 2 kaibigan. Nilakad nila ang masukal na daan patungo sa isang kuweba sa Masabiel, isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao dahil sa madilim nitong lagusan at nakatatakot na anyo. Habang abala ang kanyang mga kasama sa pag-ipon ng kahoy, may napansin si Bernadette, isang kakaibang liwanag mula sa loob ng yungib. Napahinto siya, tila hinihila ng hindi maipaliwanag na puwersa. "Bernadette," tawag ni Marie. "Ano ang tinitingnan mo?" Ngunit hindi sumagot si Bernadette. Dahan-dahan siyang lumapit sa kuweba, habang ang kanyang puso ay bumibilis ang pintig. Sa loob ng madilim na lagusan, isang napakaputing babae ang nakatayo, may suot na mahaba at dalisay na kasuotan, at nakapalibot sa kanya ang nakakasilaw na liwanag. Napanganga si Bernadette, hindi makagalaw. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, hindi ito takot, kundi isang kakaibang katahimikan na bumalot sa kanyang buong katawan. "Huwag kang matakot." Napamulagat si Bernadette nang marinig ang matamis at mapayapang tinig ng babae. Hindi niya mawari kung siya'y isang tao o isang nilalang mula sa langit. "Sino po kayo?" nauutal niyang tanong. Ngunit hindi sumagot ang babae. Sa halip, tiningnan siya nito ng may malalim na awa at pagmamahal. Iginawi nito ang kanyang kamay, tila inaanyayahan siyang lumapit pa. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang humupa ang liwanag at naglaho ang babae. Napapikit si Bernadette, pilit inaalala ang lahat ng nangyari. "Bernadette," sigaw ni Jean, hinihila siya palayo. "Ano bang nangyayari sa'yo?" Nanlalamig ang kanyang buong katawan, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nakita. Tumakbo sila pauwi, at pagdating sa kanilang bahay, kaagad siyang sinalubong ng kanyang ina. "Anak, bakit parang namumutla ka?" "Inay," humihingal niyang sagot. "May nakita ako sa kuweba." Isang babae puting-puti ang kasuotan niya at napapalibutan ng liwanag. Napatingin ang kanyang ina sa kanya, bakas ang pag-aalinlangan sa mukha nito. "Naku, Bernadette. Siguro'y napagod ka lang sa lakad niyo. Magpahinga ka na." Subalit alam niyang hindi ito isang panaginip. Alam niyang may nakita siyang kakaiba sa yungib ng Masabiel. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman niyang may dahilan kung bakit siya ang nakasaksi nito. Sa mga sumunod na araw, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang binabalikan ang yungib, umaasang muling makikita ang mahiwagang babae. Hanggang sa isang araw, nang kanyang marinig muli ang tawag. "Halika, anak. May nais akong iparating sa'yo." At doon nagsimula ang isang pangyayaring magpapabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa pananampalataya ng milyon-milyon sa buong mundo. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa pangatlong beses na bumalik si Bernadette sa yungib ng Masabiel, muli niyang nakita ang mahiwagang babae. Hindi pa rin niya alam kung sino ito, ngunit sa kabila ng kanyang kaba, naramdaman niyang hindi siya dapat matakot. Ang babae ay nakatayo sa parehong lugar, nakangiti sa kanya, at sa pagkakataong ito, hindi na lamang siya isang tahimik na presensya. "Halika," wika ng babae, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang alam ni Bernadette na ito ay isang tawag na hindi niya maaaring baliwalain. Lumapit siya, at nang siya ay nasa harap na ng babae, nagsalita itong muli. "Uminom ka at hugasan mo ang iyong sarili sa bukal." Napakunot no si Bernadette. Bukal? Wala namang bukal sa loob ng yungib. Napalingon siya sa paligid, hinahanap ang tinutukoy ng babae, ngunit wala siyang makita kundi ang tuyong lupa. "Ngunit wala pong tubig dito," anya, halos pabulong. Ngumiti lamang ang babae at itinuro ang isang bahagi ng lupa sa tabi ng kanyang mga paa. Hindi nagtanong pa si Bernadette.
Sumunod siya sa ipinag-uutos at lumuhod sa lupang iyon. Gamit ang kanyang mga daliri, sinimulan niyang hukayin ang lupa. Noong una, wala siyang makita. Isang patong ng lupa, tapos isa pa, ngunit nang humukay siya ng mas malalim, may isang bagay siyang napansin, ang lupa ay unti-unting nagiging basa. Nagpatuloy siya, at maya-maya pa, unti-unting lumitaw ang tubig mula sa hukay. Sa gulat niya, nagkaroon ng maliit na butas kung saan ang tubig ay nagsimulang umagos. Sa simula'y madilim at maputik ito, ngunit habang patuloy itong lumalabas, naging malinaw ito, parang kristal. Hindi makapaniwala si Bernadette. Tiningnan niya ang babae, na ngayoy nakamasid lamang sa kanya na may maamong ngiti. Kinuha niya ang tubig gamit ang kanyang mga kamay at hinugasan ang kanyang mukha, pagkatapos ay lumunok ng ilang patak. Nang bumalik siya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Ano na naman ang ginawa mo sa yungib, Bernadette? May halong kaba at pagkagalit sa boses nito. Inay, may lumabas na tubig mula sa lupa, sagot niya, hinahabol ang kanyang hininga. Sinabi niyang uminom ako at ginawa ko. Hindi naniwala ang kanyang ina. At sino na naman ang sinabi niya? Anak, baka guni-guni mo lang lahat ng ito. Ngunit sa sumunod na araw, nang bumalik siya sa yungib kasama ang ilang kababaihan mula sa kanilang baryo, ang bukal ay patuloy na dumadaloy. Isang matandang babae na may sakit sa kanyang kamay ang lumapit at hinugasan ito sa tubig. Aba, parang lumakas ang aking kamay, anang matanda, pinapagalaw ang mga daliri na dati ay halos hindi niya maigalaw. Nagsimula ang bulong-bulungan. Ang balita ay mabilis na lumaganap sa buong Lourdes, may bukal sa yungib ng Masabiel, at ang tubig nito ay may himalang taglay. Isang araw, isang lalaking bulag sa isang mata ang dinala roon ng kanyang asawa. Siya ay nagsawsaw ng tubig sa kanyang mata, at sa harapan ng maraming tao, napasigaw siya sa gulat. Nakikita ko na. Ang maliit na bayan ay napuno ng ingay. Ang balita ay mabilis na lumaganap at dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang panig upang makita ang bukal, uminom mula rito, at ipagdasal ang kanilang mga karamdaman. Ang ilang sumubok ay nagsabing gumaling sila mula sa kanilang sakit, habang ang iba naman ay nagbigay ng patotoo sa kanilang mga karanasan. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. Nakarating ang usapan sa mga otoridad. Ang pari ng bayan, si Padre Peramale, ay hindi natuwa sa mga pangyayari. Hindi siya kumbinsido na ang batang si Bernadette ay talagang nakakakita ng isang banal na aparisyon. Hindi natin maaaring basta paniwalaan ang sinasabi ng isang dalagitang kulang sa edukasyon, anya sa mga lokal na opisyal. Hindi nagtagal, ipinatawag si Bernadette sa harap ng alkalde at ng pulisya upang sumailalim sa isang investigasyon. Ano ang totoo, Bernadette? Tanong ng isang opisyal. Sino talaga ang babaeng sinasabi mong nakikita mo? Hindi ko po alam ang kanyang pangalan, sagot niya, nanginginig ngunit matatag sa kanyang paninindigan. Ngunit sinabi niya sa akin na hukayin ko ang lupa at doon lumabas ang tubig. Napabuntong hininga ang isa sa mga opisyal. At sa tingin mo, banal ang tubig na yon? Hindi ko po alam pero maraming gumagaling matapos itong inumin. Kalokohan, bulong ng isang gwardiya sa gilid ng silid. Ngunit kahit anong pagsisiyasat ang gawin nila, hindi nila mapatunayang nagsisinungaling si Bernadette. Ang bukal ay patuloy na umaagos, at ang mga kwento ng paggaling ay hindi humihinto. Habang tumitindi ang pagdududa ng mga may kapangyarihan, lalong dumadami ang mga taong naniniwala. Dumarayo ang mga may sakit, ang mga may sugat sa katawan at sa puso, lahat ay umaasang maranasan ang himalang dala ng tubig mula sa yungib. Habang nakaupo si Bernadette isang gabi sa tabi ng kanilang maliit na kama, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Hindi siya isang espesyal na tao. Hindi siya isang mayamang babae o isang matalino't pinag-aralan. Isa lamang siyang hamak na dalagitang taga-Lourdes, at ngayon, tila siya ang pinili upang maging tagapagdala ng isang mahalagang mensahe. At sa kanyang puso, naramdaman niyang ito pa lamang ang simula. Matapos ang lumalawak na pagkalat ng balita tungkol sa mahiwagang bukal sa Masabiel, hindi na lamang ordinaryong mga taga-Lourdes ang pumupunta roon. Sa bawat araw, parami ng parami ang dumarating, mayayaman, mahihirap, may sakit, at malalakas, lahat ay gustong makita ang bukal, ang tubig na sinasabing may kapangyarihang magpagaling. Kasabay ng pagdami ng mga naniniwala, dumami rin ang mga nagdududa.
Ang lokal na otoridad at ang simbahan ay hindi maaring hayaang lumaki ang hysteria. Hindi nila kayang basta maniwala sa sinasabi ng isang batang babaeng hindi man lang marunong bumasa o sumulat ng maayos. At kaya, isang umaga, habang si Bernadette ay nagdarasal sa harap ng kanilang bahay, dumating ang mga pulis. Bernadette Soubirous, tawag ng isang matigas ang boses na lalaki. Napalingon siya at nakita ang dalawang gwardiya, kasama ang isang lalaking may suot na maitim na Amerikana, ang alkalde ng Lourdes. Ako po, mahina niyang sagot. Sumama ka sa amin. May ilang tanong kami para sa iyo. Nag-aalalang lumapit ang kanyang ina. Ano po ang dahilan nito? Tanong nito. Huwag kayong mag-alala, Ginang Soubirous, sagot ng alkalde. Gusto lang naming malaman ang katotohanan. Dinala si Bernadette sa munisipyo, kung saan isang mahabang mesa ang naghihintay sa kanya. Sa isang dulo nito, nakaupo ang isang pari, si Padre Peramale, ang isa sa pinakamataas na leader ng simbahan sa Lourdes. Katabi niya ang ilang miyembro ng pulisya, kasama ang isang doktor. Bernadette, panimula ng alkalde. Magsabi ka ng totoo. Sino ang babaeng sinasabi mong nakikita mo? Hindi ko po alam ang pangalan niya, sagot ni Bernadette, hindi lumilingon. Anong itsura niya? Maganda po siya, suot niya ay puting damit at may kulay asul na sintas. Nakaputing belo at tila lumiliwanag ang kanyang mukha. Tumingin ang alkalde kay Padre Peramale. Kita sa mukha ng pari ang pagsisiyasat, ngunit hindi rin ito nagsasalita. Bernadette, patuloy ng alkalde. May nagsasabi na ikaw ay niloloko lang ng isip mo. Na baka wala ka talagang nakikita kundi guni-guni lamang. Hindi po ako nagsisinungaling. Paano mo masasabing hindi? May ebidensya ka ba na totoo ang sinasabi mo? Hindi agad nakasagot si Bernadette. Paano niya ipapakita ang ebidensya ng isang bagay na hindi maaaring mahawakan? Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nagkamali. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag pero alam kong totoo siya. Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal sa silid. Ang ilan ay mukhang naiinis, ang iba naman ay tila naguguluhan. Ngunit bakit ikaw? Tanong ni Padre Peramale. Bakit ikaw ang kanyang pinili upang magpakita? Hindi ko rin po alam, mahina niyang sagot. Ako rin po'y nagtataka. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas kay Padre Peramale. Maaari ka nang umuwi, Bernadette. Ngunit tandaan mo, kung may nalaman kaming ibang bagay, babalik ka rito. Pagkatapos ng interogasyon, umuwi si Bernadette na mas maraming tanong sa kanyang isipan kaysa sa sagot. Ngunit hindi siya natinag. Patuloy pa rin siyang bumabalik sa yungib, kahit pa ang mga mata ng mga otoridad ay palaging nakamasid sa kanya. At sa kanyang muling pagbabalik, isang bagong mensahe ang kanyang natanggap mula sa babaeng nagpakita sa kanya. Sabihin mo sa mga tao na magbalik loob. Manalangin sila at mag-alay ng sakripisyo para sa mga makasalanan. Napakurap si Bernadette. Sino po kayo? Muli niyang tinanong. Ngunit sa pagkakataong ito, ninisyan lang siya ng babae at naglaho sa liwanag. Nang ipinalaganap ni Bernadette ang mensaheng ito, lalo itong umani ng iba't ibang reaksyon. May mga naniwala at agad na nanalangin. Ngunit marami rin ang lalong nagduda. Samantala, ang simbahang Katoliko ay hindi maaaring baliwalain ang lumalaking epekto ng mga pangyayari sa Lourdes. Kahit pa hindi sila sigurado sa mga sinasabi ni Bernadette, hindi nila maaaring hayaan na patuloy na lumaganap ang paniniwala ng walang sapat na investigasyon. At kaya, ilang buwan matapos ang unang aparisyon, opisyal nang nagsimula ang isang pagsisiyasat. Mga pari, doktor, at opisyal ng gobyerno ang nagpunta sa Lourdes upang siyasatin ang bukal, ang mga himala, at ang mismong si Bernadette. Sinuri nila ang tubig mula sa bukal, at nalaman nilang ito ay walang kakaibang elemento. Wala itong espesyal na kemikal, ngunit bakit nga ba napakaraming gumagaling dito? Sinuri rin nila si Bernadette upang malaman kung siya ay may sakit sa pag-isip o kung may sinyales ng pagkabaliw. Ngunit natuklasan nilang siya ay nasa tamang pag-isip, hindi nagpapakita ng kahit anong senyales ng panloloko o guni-guni. Ang huling bahagi ng investigasyon ay ang pinakamahirap, ang pagtukoy kung ang babaeng kanyang nakikita ay tunay ngang isang banal na aparisyon. Lumipas ang maraming taon bago tuluyang nagdesisyon ang simbahan.
At sa wakas, noong 1862, opisyal nilang kinilala ang mga aparisyon ni Bernadette bilang totoo. Nang marinig ni Bernadette ang balitang ito, siya ay hindi natuwa sa kanyang sarili. Hindi niya ito itinuring na isang tagumpay sapagkat para sa kanya, siya ay isa lamang tagapaghatid ng mensahe. Ngunit habang dumadagsa ang mga peregrino sa Lourdes, alam niyang ang misyon ng babaeng nagpakita sa kanya ay hindi pa tapos. Ang mundo sa taong 2024 ay isang kumukulong bulkan ng krisis. Sa bawat bahagi ng daigdig, tila walang katapusan ang mga trahedya, mga sunog na sumisira sa malalawak na kabubatan, mga baha na lumalamon sa kabuhayan ng milyon-milyon, at mga bagyong dumarating ng mas matindi kaysa dati. Ang planeta ay humihiyaw, ngunit tila bingi ang sangkatauhan. Sa loob lamang ng unang 6 na buwan ng taon, mahigit 50 matinding sakuna ang naitala sa buong mundo. Ang mga karaniwang tag-ulan ay naging delubyo, at ang mga dating tuyong disyerto ay biglang binabaha ng ulan. Ang Arctic ay patuloy na natutunaw, at ang mga lungsod na dati hindi apektado ng klima ay ngayon ay sinasakmal ng hindi pangkaraniwang lagay ng panahon. Sa kabila ng malawakang teknolohikal na pag-unlad, tila walang nagawa ang agham upang pigilan ang kapahamakan. Sa halip, unti-unting bumabalik ang takot ng mga tao sa isang bagay na matagal na nilang binaliwala, ang posibilidad na ang lahat ng ito ay naipropesya na noon pa man. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagsimulang bumalik ang interes sa mga sinaunang babala, mga propesya ng mga santo, mga mistiko, at maging ng mga tribo na matagal nang nagbabala tungkol sa hinaharap. Sa internet, milyon-milyon ang naghahanap ng mga sagot sa lumang sulatin, mga sagradong kasulatan, at maging sa mga panaginip na isinulat ng mga espiritual na lider noon pang ika-19 na siglo. Isa sa mga pangalang muling lumutang ay ang kay Bernadette Soberus. Mula sa pagiging isang tahimik na alagad ng Diyos, naging isang misteryo ang kanyang mga hindi na ipahayag na propesya. Ang ilan sa kanyang mga sinabi sa kumbento ay tila may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. May mga nag-akala noon na ang kanyang mga pangitain ay tungkol lamang sa digmaan o mga lokal na sakuna, ngunit habang patuloy ang pagkawasak ng mundo sa 2024, may ibang nakakita ng mas malalim na koneksyon. Sa isang lumang aklatan sa Vatican, isang grupo ng mga mananaliksik ang nakatuklas ng isang hindi pa nailalathalang dokumento. Ito ba ay tunay? Tanong ni Father Gabriel, isang paring iskolar na naatasang siya sa atin ang mga sinaunang dokumento ng simbahan. Mukhang hindi ito peking sulat, sagot ng kanyang kasamang historian, habang marahang hinahaplos ang mahabang piraso ng lumang papel. Ang tinta at sulat kamay ay tumutugma sa estilo ng mga kasulatang natagpuan noong ika-19 na siglo. Ang dokumentong iyon ay sinasabing isinulat ng isang madre na malapit kay Bernadette noong siya ay nasa kumbento. Dito, nakasaad ang ilang hindi pa naibubunyag na bahagi ng kanyang mga pangitain. Magkakaroon ng isang panahon kung kailan ang langit ay magdadalamhati, at ang mundo ay gugulong sa isang madilim na gabi ng kaguluhan. Magiging mailap ang kapayapaan, at ang tao ay magpapasya kung sila ay babalik sa kanilang pananampalataya o lalong lilihis mula rito. Ngunit sa gitna ng dilim, isang ilaw ang magniningning. Ang petsang nakaulat sa dokumento. Taong 2025. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng mga eksperto tungkol sa tunay na kahulugan ng sulating ito. Sa isang panayam sa isang sikat na network, isang grupo ng mga eksperto ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa biglang pagsikat ng mga propesya sa panahon ng krisis. Pawang mga pamahiin lamang ang mga ito, sabi ni Emmanuel Roth, isang kilalang siyentipiko. Ang dahilan ng lahat ng sakuna sa mundo ay ang ating kapabayaan. Ang pagbabago ng klima, ang paglaki ng populasyon, at ang pagkawasak ng kalikasan, hindi ito dahil sa propesya kundi dahil sa ating sariling mga aksyon. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang mga kasulatan na nagbabala na may ganitong mangyayari? Tanong ng mamamahayag. Maraming lumang sulatin ang maaaring ipaliwanag sa iba't ibang paraan, sagot ng doktor. Pumili ka ng isang mahirap na panahon sa kasaysayan, at makakahanap ka ng isang propesya na maaaring itugma rito. Ngunit sa kabilang banda, may mga naniniwala na ang mga sinaunang babala ay dapat seryosohin. Sa isang lumalawak na kilusan sa Europa,
isang pangkat ng mga mananampalataya ang nagtipon sa Lourdes upang magdasal at humingi ng liwanag sa gitna ng krisis. Maraming tao ang bumalik sa pananampalataya, muling bumaling sa panalangin, at naghahanap ng kahulugan sa kanilang buhay. Hindi ito panahon ng takot, kundi panahon ng paggising, wika ni Cardinal Leon, isang leader ng simbahan. Kung tunay ngang darating ang isang matinding pagsubok sa 2025, hindi ito dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa. Sa halip, ito ay isang panawagan upang tayong lahat ay bumalik sa Diyos. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido na ang sinasabi ng dokumento ay dapat seryosohin. Sa mundo ng politika at agham, marami ang nagbabala na ang muling pagsibol ng paniniwala sa propesya ay nagdadala lamang ng takot at maling impormasyon. Ang ilan ay nangangamba na ang mga tao ay titigil sa paggawa ng makabuluhang aksyon upang ayusin ang kanilang mga problema, umaasa na lamang sa himala o sa pagdating ng isang bagong leader na magliligtas sa kanila. Habang patuloy ang debate, isang bagong balita ang yumanig sa mundo, isang serye ng lindol ang yumanig sa 3 magkakaibang kontinente sa loob lamang ng isang linggo. Sa parehong panahon, isang bagong strain ng sakit ang muling lumitaw sa Asya, na nagdulot ng panibagong takot ng isang pandaigdigang pandemya. Sa mga social media platform, nagtrending ang mga lumang propesya, kabilang ang kay Bernadette Soberus. Maraming nagsimulang magbahagi ng kanilang opinyon, may nagsasabing ito ay pagkakataon lamang, habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay bahagi ng isang mas malaking mensahe. Handa na ba tayo para sa 2025? Isang tanyag na influencer ang nagtanong sa kanyang milyon-milyong tagasunod. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lamang ang tiyak, hindi na maitatanggi na ang mundo ay nasa bingit ng pagbabago. At habang ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng sagot, ang orasan ay patuloy na umaandar patungo sa isang taon na tila matagal ng hinulaan. Habang papalapit ang taong 2025, lalong tumitindi ang interes sa mga lumang propesya, lalo na sa mga kasulatang naugnay kay Bernadette Soberus. Ang mga mananaliksik, eksperto sa relihiyon, at mga mamamahayag ay muling sinusuri ang kanyang mga pangitain, naghahanap ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng kanyang babala at sa kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sa loob ng isang lumang aklatan sa Vatican, isang grupo ng iskolar ang muling sumuri sa dokumentong natagpuan tungkol kay Bernadette. Sa isang pahina, may isang parirala na paulit-ulit nilang pinag-aralan. Pagdating ng taong itinakda, ang mundo ay yayanig, ngunit sa gitna ng kadiliman, isang ilaw ang magpapakita. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Father Gabriel, habang tinitingnan ang sinaunang dokumento. Ipinapahiwatig ba nito na may isang darating upang gabayan ang mundo? O baka naman ito ay isang metapora lamang, sagot ng isang historian. Baka ang ilaw na tinutukoy ay hindi isang tao, kundi isang espiritual na pagising. Hindi nagtagal, nagsimula ng kumalat sa internet ang mga interpretasyon ng propesya. May ilan na naniwalang ang ilaw na binabanggit ay isang bagong pinuno, isang leader na magtuturo sa sangkatauhan kung paano makaligtas sa darating na pagsubok. Sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga relihiyosong grupo ay nagsimulang magsagawa ng malawakang pananalangin, sama-samang nagtitipon sa mga dambana at banal na lugar upang humingi ng patnubay. Sa Lourdes, kung saan unang naganap ang aparisyon ni Bernadette, daan-daang libo ang nagsimula ng maglakbay upang lumahok sa mga espesyal na misa at panalangin para sa kapayapaan. Nararamdaman namin na may malaking pagbabagong darating, wika ng isang peregrino mula sa Brazil. Hindi ko alam kung ano, pero may kakaibang enerhiya na bumabalot sa mundo. Kasabay nito, lumakas ang tinig ng mga hindi naniniwala sa mga propesya. Sa isang tanyag na programa sa telebisyon, isang debate ang isinagawa sa pagitan ng isang paring Katoliko, isang siyentipiko, at isang pilosopo na kilala sa kanyang ateistikong paniniwala. Ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang, matigas na pahayag ni A. Antoine Rossiu, isang kilalang pilosopo. Matagal nang natapos ang panahon ng pamahiin. Hindi ang mga propesya ang magliligtas sa atin, kundi ang agham at lohika. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang kakaibang pagkakatugma ng mga babala ni Bernadette sa kasalukuyang panahon? Sagot ng pari. Ang digmaan, ang matinding pagbabago ng klima, ang mga sakit na biglang lumalaganap, lahat ng ito ay tila isinulat na noon pa man. Nakikita natin ang nais nating makita, sagot ng siyentipiko.
Kung nais mong humanap ng mga koneksyon sa pagitan ng isang lumang propesya at sa nangyayari ngayon, palagi kang makakahanap. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ito ay isang supernatural na babala. Habang nagiging mainit ang usapin sa pagitan ng mga naniniwala at ng mga nagdududa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa Pransya, isang maliit na bayan sa timog ng bansa ang biglang naging sentro ng pansin. Sa isang monasteryo sa Avignon, isang batang babae na nagngangalang Sophie Durand ang nagsimulang magsalita ng mga misteryosong mensahe habang siya ay nasa isang estado ng malalim na panalangin. Sa loob ng isang linggo, paulit-ulit niyang binanggit ang isang mensahe na tila nagpapahiwatig ng isang paparating na pangyayari. Darating ang araw ng pagsubok. Ang mga mata ng mundo ay babaling sa silangan, at doon magsisimula ang bagong kabanata ng kasaysayan. Nag-viral ang kanyang kwento, at sa loob lamang ng ilang araw, nagsimula nang lumapit ang mga mamamahayag, iskolar, at maging mga opisyal ng simbahan upang siyasatin ang kanyang mga sinasabi. Ang kanyang mensahe ay lumalabas na may pagkakatulad sa mga huling pangitain ni Bernadette, isang malaking pagbabago sa mundo, isang panahon ng pagsubok, at isang espiritual na paggising. Habang ang ilan ay naniniwalang siya ang ilaw na tinutukoy sa lumang propesya, ang iba ay nanatiling nagdududa. Baka ito ay isa lamang batang masyadong naimpluwensyahan ng takot at histerya, sabi ng isang mamamahayag mula sa England. Maraming ganyan sa panahon ng krisis. Ngunit paano kung totoo ito, sagot ng isang madre mula sa Lourdes. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang mga ganitong babala. Sa kabila ng kontrobersya, isang bagay ang naging malinaw, may isang kilusan na muling nabubuhay. Isang espiritual na paggising na hindi basta-basta mapipigilan. Sa social media, ang mga hashtag na #2025prophecy, #Bernadette Warnings, at #The Great Awakening ay biglang sumikat. Ang iba ay nagbigay ng kanilang sariling interpretasyon, habang ang ilan ay naghanda na sa posibleng katapusan ng mundo. Ang mga ekonomista ay nagsimulang magbabala tungkol sa mga epekto ng ganitong uri ng panik, ang pagbaba ng merkado, ang biglaang pagtaas ng presyo ng pagkain, at ang posibilidad ng kaguluhan sa mga lungsod. Habang patuloy na nagkakawatak-watak ang pananaw ng mga tao, isang tanong ang hindi maalis sa isipan ng maraming naniniwala, kung totoong may isang ilaw na darating upang gabayan ang mundo, sino siya? At paano siya makikilala? Habang bumibilis ang takbo ng panahon, ang taong 2025 ay tila isang aninong lumalapit, hindi maiiwasan at puno ng misteryo. Sa gitna ng lumalalang tensyon, nanatili ang isang hindi nagbabagong katotohanan, anumang mangyari sa darating na taon, ito na ang magiging pagsubok ng isang henerasyon. Pagsapit ng Enero 1, 2025, gumising ang mundo sa ilalim ng isang ulap ng pangamba. Sa loob ng maraming buwan, lumakas ang usap-usapan tungkol sa propesya ni Bernadette Soubirous at sa babala ng isang napipintong malaking pagbabago. Ang tanong sa isipan ng marami, ito ba ang taon ng paghuhukom, o ito ang simula ng isang bagong daan para sa sangkatauhan? Sa unang linggo pa lamang ng taon, sunod-sunod na trahedya ang bumagsak sa mundo. Sa Estados Unidos, isang superbagyo ang bumagsak sa silangang baybayin, nagdulot ng pagbaha at pagkawasak na hindi pa nakikita sa kasaysayan. Sa Europa, isang matinding tagtuyot ang nagresulta sa kakulangan ng pagkain, habang sa Asya, isang napakalakas na lindol ang nagwasak sa buong lungsod sa loob lamang ng ilang minuto. Ang bawat balita ay tila patunay sa takot ng marami na ang 2025 ay hindi isang ordinaryong taon. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang isang malamlam na liwanag mula sa buwan ay dahan-dahang sumilip mula sa mga ulap. Ang kwarto ni Lucas ay tahimik, tanging ang tunog ng kanyang malalim na hininga ang maririnig. Ngunit sa isang hindi maipaliwanag na pagkakataon, naramdaman niyang nagising siya mula sa isang mahimbing na pagtulog. Ang orasan sa kanyang tabi ay kumikinang ng 3 oras niya. Bakit ako gising? Tanong niya sa sarili, ang kanyang utak ay tila napakabigat mula sa kakulangan ng tulog. Isang mabilis na titig sa kanyang telepono, wala siyang natanggap na mensahe o abiso. Walang anumang dahilan para siya magising. Ngunit ang pakiramdam ay hindi basta-basta, ito ay tila isang tawag na hindi niya kayang ignorehin.
Pinilit niyang isara ang mata, ngunit ang mga saloobin ay nagsimulang mag-umapaw sa kanyang isipan. Isang katanungan ang nagpatuloy sa kanyang utak, bakit ako nagigising sa ganitong oras? Itinaas niya ang kanyang kamay upang humaplos sa kanyang noo at napansin ang malamig na pawis na tumulo mula sa kanyang buhok. Para bang may anino na kumikilos sa kanyang isipan. Pumihit siya sa kanyang gilid, nagsimulang mag-isip. Isang taon nang abala si Lucas sa kanyang trabaho bilang isang senior executive sa isang malaking kumpanya. Ang mga araw niya ay puno ng pagpupuyat, deadlines, at mga pulong. Minsan, naiisip niya kung ano ang buhay sa labas ng kanyang opisina, ngunit hindi siya nagbibigay pansin sa mga ganitong pagninilay. Ngunit, sa gabi-gabing paggising sa ganitong oras, tila may nagbabalik sa kanya sa isang bagay na higit pa sa kanyang nakasanayan. Hindi ko na kayang labanan pa ito. Sinabi niya sa sarili, sumandal sa unan, at pinilit muling matulog. Ngunit sa isang saglit, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, isang ideya na nagmula sa isang video na napanood niya ilang linggo na ang nakalipas. Tungkol ito sa mga spiritual awakenings, isang konsepto na hindi pa niya gaanong nauunawaan. Ilang linggo bago ito, habang naglalakad siya sa isang mall pagkatapos ng isang mahahabang pulong, isang malaking billboard ang kanyang napansin. Sa itaas nito ay nakasulat ang pangalan ni Nikola Tesla, ang inventor na palagi niyang naririnig sa mga usapang teknikal, ngunit sa pagkakataong ito, ang pangalan niya ay konektado sa isang ideya ng koneksyon sa isang mas mataas na enerhiya. Isang bagay na higit pa sa pisikal na mundo. Sa gabi ng kanyang paggising, ang parehong pangalan na iyon ang muling pumasok sa kanyang isipan. Isang saglit, siya ay napatingin sa kanyang telepono, at naisip niyang tingnan kung may anumang bagay na maari niyang matutunan mula sa video na iyon. Bumangon siya mula sa kama at nagsimula maghanap. Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Tanong ni Lucas, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-scroll sa mga artikulo at video. Sa isang klik, isang artikulo ang pumukaw sa kanyang pansin. Nikola Tesla at ang espiritual na pagkabukas, pagkonekta sa inyong enerhiya. Tinutok niya ang kanyang mata sa mga letra sa screen. Habang binabasa ang artikulo, nagsimulang magbukas ang mga ideya na dati mahirap tanggapin. Hindi ito isang simpleng pilosopiya o relihiyon, kundi isang koneksyon sa universo na kayang baguhin ang paraan ng pag-isip ng isang tao. Ang mga konsepto ng enerhiya, vibrasyon, at ang kakayahan ng tao na mag-sync sa universo ay tila nagsimulang magkakonekta sa mga nangyayari sa kanya. Habang nagbabasa, napansin niyang ang bawat salitang kanyang binabasa ay nagsisilbing gabay. Ang paggising sa ganitong oras ay hindi simpleng aksidente. Sabi ng artikulo, maraming tao ang nakakaranas ng ganoong uri ng paggising, at ayon sa ilang mga eksperto, ito ay isang uri ng pagpapakita ng universal na enerhiya o espiritual na pagpapahayag. Ito ba ang dahilan kung bakit ako nagigising tuwing ganitong oras? Tanong niya sa sarili. Isang kakaibang pakiramdam ang umakyat mula sa kanyang puso, isang pakiramdam na wala siyang ibang naramdaman sa buong buhay niya. Pagsapit ng mga susunod na linggo, patuloy niyang nararanasan ang paggising tuwing hating-gabi, ngunit hindi na niya ito tinatanggal sa kanyang isipan. Sa bawat paggising, isang parte ng kanyang sarili ang tila bumangon. Minsan, ang mga saloobin na pumapasok sa kanyang isipan ay puno ng takot at kalituhan, ngunit sa bawat umaga, natututo siyang yakapin ang mga hindi pangkaraniwang karanasan. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa trabaho, nakatagpo siya ng isang librong naglalarawan ng mga konsepto ng Qigong at Chai, na siyang nagpapaliwanag ng kung paano ang tamang daloy ng enerhiya ay maaaring makapagpabago ng buhay. Baka ito ang sagot, bulong niya sa sarili. Habang binabaybay ang kalye, napansin niyang may mga maliliit na detalye sa kanyang paligid na karaniwan niyang hindi nakikita, isang mas maliwanag na bituin sa langit, ang malalambot na tunog ng hangin sa kanyang paligid, at ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagsimula maging bahagi ng kanyang karanasan ng unti-unting pagbabago. Bilang linggo ang lumipas, ang mga pagbabago sa buhay ni Lucas ay hindi na maikakaila. Mula sa mga simpleng paggising tuwing hating-gabi, nagsimula na siyang makaranas ng mga kakaibang pangyayari na mahirap ipaliwanag. Habang ang kanyang katawan ay patuloy na nag-adjust sa mga espiritual na wake-ups, ang kanyang isipan ay patuloy na naghahanap ng mga sagot.
Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa kanyang opisina, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ipinagpapalagay ni Lucas na isa itong street vendor na nag-aalok ng mga anting-anting o amulets, isang bagay na karaniwan niyang nakikita sa mga kalsada ng Maynila. Ngunit hindi siya handa sa mga susunod na sasabihin ng babae. May hinahanap kang sagot, hindi ba? Tanong ng matandang babae, ang mga mata nito ay matalim, ngunit may kabuntot na malalim na kagalakan. Ha? Hindi ko po yata kayo kilala, sagot ni Lucas, naguguluhan. Walang anumang pakiramdam ng takot sa kanyang mga tinig, ngunit may isang bagay sa boses ng babae na tila nagsasabi ng higit pa sa isang simpleng tanong. Hindi mo ako kilala, ngunit may mga pagkakataon na ang ating landas ay magkakaugnay. Maraming naghahanap ng kasagutan, ngunit kaunti lamang ang nakakakita, sagot ng matanda, sabay abot ng isang maliit na palad na may kahon. Ano po ito? Tanong ni Lucas, bahagyang naguguluhan, ngunit hindi tinatanggihan ang alok ng matanda. Buksan mo at tingnan, sagot ng babae, at bago pa man makuha ni Lucas ang pagkakataon na magtanong, nagsimula ng maglakad palayo ang matanda, sumisiksik sa crowd at nawawala sa kanyang paningin. Naguguluhan, inilagay ni Lucas ang maliit na kahon sa loob ng kanyang bag pagtapos ng buong araw sa opisina. Nang bumalik siya sa kanyang apartment, umupo siya sa kanyang mesa at muling inisip ang mga kaganapan. Bakit ako pinili ng babaeng iyon? Tanong niya sa sarili. Ang kutit-kutit ng kanyang kalikutan ay napansin niya lamang nang binuksan ang kahon. Sa loob nito, natagpuan ang isang maliliit na papel, ang bawat isa ay may nakasulat na kakaibang simbolo, tila hindi pamilyar sa kanya. Habang tinitignan niya ang mga simbolo, nagsimula siyang magdalawang isip. May isang pakiramdam na parang tinatawag siya, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pag-aalinlangan ay hindi siya iniwasan. Ang sunod na araw, hindi na matanggal sa isipan ni Lucas ang mga simbolo. Maghapon siyang abala sa kanyang trabaho, ngunit tuwing magpapaalam siya sa huling mga pulong, ang mga simbolo ay patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Siguro ito na ang pagkakataon, bulong niya sa sarili.